Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Soc Surgeon. Welcome sa Kapihan with the Media na hatid sa inyo ng DOH at Philippine Information Agency. Sa ngalan ni DOH Regional Director Aristides Concepcion Tan at Philippine Information Agency Regional Director Fryan E. Abgilan, ako si Aurea Marie Belhera at ito ang Kapihan with the Media. Tayo po ay live na mapapanood via Facebook Live sa official Facebook pages ng DOH at regional pages ng Philippine Information Agency, gayon din po sa provincial pages ng PIA. Kasama natin ngayong araw ang ating mga media partners mula sa iba't ibang local media stations dito sa Rehiyon 12. Ngayong buwan ng Mayo ay pinagdidiriwang sa Pilipinas ang National Cervical Cancer Prevention Awareness Month upang magbigay kamalayan sa lahat ng Pilipino tungkol sa sakit na cervical cancer. Ngayong araw, ating makakasama si Dr. Joanna Carla E. Estorninos, Medical Officer 3 at Marifort R. Rafael, Nurse 5 mula sa DOH upang talakayin at pag-usapan kung ano nga ba ang cervical cancer. May we hear po your opening statement, Doc? Good morning po sa lahat. Babae, mahalaga ka, magpa-cervical cancer screening na. I'll end doon po muna. Good morning po sa ating lahat, no, sa mga nag-aabang po nitong ating programa, Kapihan with the Media. Ito po yung time na alamin naman po natin ano yung cervical cancer. No? Para po ito sa ating mga kababaihan at sa mga may mahal na mga babae. Good morning. Ayan, thank you po. To open the kapihan po, atin munang pag-usapan kung ano nga ba ang cervical cancer, ano po ba yung, saan ang galing ang sakit na ito? Sige po. So to start, cervical cancer or yung cervix po natin, dun po yung sa cervix or kwelyo ng matres po ang tawag niyan sa atin o sa Filipino. Ang cervix po is part po ng internal female reproductive system. So, ibig sabihin po na sa loob po siya ng katawan natin ng mga babae. So, itong cervical cancer po, yung cancer, doon po siya namuo sa ating cervix, sa kwelyo ng matres. And for cervical cancer po, the main reason of causing cervical cancer is human papilloma virus or the HPV po, which is considered po siya na parang it is a sexually transmitted infection. So, Doc, hereditary po ba ang sakit na cervical cancer? If yung mga viewers po natin, baka may mga family members sila na diagnose, maaari po bang mapasa ito? Yung cancer as a whole po, around 5 to 10% genetic siya, hereditary. But the majority po is because of ano po yung ginagawa natin sa katawan natin. So for cervical cancer, a little portion lang din po ang genetic, but the main reason for cervical cancer is the infection. So yung infection po is through sexual contact. So ibig sabihin po, kahit sabi nga natin, kahit isang partner lang po yan, pero na-timingan po na meron siyang HPV na strain, makakahawa po siya. So, ang ating cervical cancer is skin-to-skin contact. Familiar naman po, I think, lahat sa HPV. Yun po yung mga common is warts. Yan, di ba? Pag ang warts is nakakahawa siya, parang konting touch lang nahahawa siya. But we have different strains or type po ng HPV. And may specific po na strain ng HPV na yun po yung nakakakos talaga ng cancer. May iba naman na strain is low risk lang siya, hindi po sila nakakos ng cancer. So in addition po doon, no, although yung ating HPV na virus generally nawawala po siya sa maraming mga kababaihan, pero nagiging sanhi din po siya, no, sa ating cervical cancer sa most ating mga kababaihan na pwedeng magkaroon ng abnormal cells, no, leading to cancer po, no. So kaya although marami din po tayong types ng mga HPV na virus na tinatawag, but we have identified mga certain types din po nito, mga klase ng HPV virus na talagang makonsider natin na malaki yung chance if ganito yung strain, magiging probably magiging cervical cancer po talaga siya.
Okay. How about po sa sintomas? What are the early signs? Paano po natin malalaman na meron pala tayong cervical cancer? Ito lang po ang ano sa cervical cancer. Cervical cancer is very much preventable pag nakita po na screen po natin, and it is very much treatable. So ang signs and symptoms po ng cervical cancer, early ano pa niya, early stages, asymptomatic po siya. Yeah. So, and since sabi ko po kanina, it is an internal organ, hindi natin siya basta-basta makita. Unlike sa breast, makita, makapa mo. But for cervical cancer, kailangan mo talaga ng doktor, midwife, or nurse para makita gid ang sa sulod. No, so yun ang for cervical cancer. Early stage, asymptomatic siya. But advanced stages, common symptoms, foul smelling, discharge, usually may ara pain during sexual intercourse, and may ara sang bleeding. Usually, kanang middle, hindi mo regla, menstruation na days, reglahon ka. And for those na menopausal na, on menopause stage, naga-bleeding sila. So, that are the 3 common symptoms for advanced cervical cancer po. Kaya siguro Ma'am Au, no, we have this mga maling paniniwala at the community level about cervical cancer kasi talaga sa umpisa wala talaga siyang sintomas. So parang kumpiyansa tayo. So what we are calling talaga for everyone, especially sa ating mga kababaihan, yung importance ng early screening. Kasi only through the cervical cancer screening malalaman natin if meron tayong yung human papilloma virus, no, yung HPV na tinatawag. Doc, you have mentioned earlier na one of the most effective way to prevent is through screening. Saan po pwedeng lumapit ng ating mga kababayan kung gusto nilang magpa-screening? Okay. For screening po, ito para to sa ating mga women, kababaihan, edad 30 to 65 years old. So dito, pwede po may 3 klase ng screening method. The VIA, visual inspection using acetic acid, gamit po yung suka. Suka lang ng simple suka, pwede siya gamiton for screening. Second is pap smear. I believe familiar, marinig natin itong pap smear. And then ang recent and highly talaga siya for screening is the HPV DNA testing. So diri sa aton sa Region 12, wala ang HPV DNA testing sa hospital lang ni siya available for now, and ang presyo niya gid siya, medyo mahal gid pa siya. So we are urging everyone nga pwede gid VIA, visual inspection using acetic acid, or the pap smear. Si VIA, pwede kita makadto sa mga RHU, Rural Health Centers, naton, unit, kay may ara man kita dito train to do VIA. Sa pap smear naman, we encourage nga pwede magkadto sa mga OB. Kung may ara ka mo nga OB ninyo, dito ka mo magpa-pap smear sa ila. Ang lang gid sa pap smear, Ma'am Fort, no, it's Longer ang iyang result kasi using microscope, so kailangan naton makipag-partner sa aton nga mga pathologist para sa reading. So expect tayo na mag-take that long ang result, no? Comparing sa aton nga visual inspection using acetic acid, yung VIA na available sa ating mga rural health units, and some sa ating mga barangay health stations na 1 minute lang makita na natin yung paspas pag VIA. Yes, may pre-cancer. Kita magpabakuna because 'di ba, it is a sexually transmitted infection. So ang HPV or the virus itself, dugay siya mag-develop into cervical cancer, mga 15 to 20 years siya eh. So hindi siya automatic buwas cervical cancer na, no, dugay ang iyang progress. So we give the vaccine to 9 to 14 because kumbaga hindi pagid sila sexually active, mas effective ang paghatag naton sang vaccine sa ila. And sa DOH po, our campaign is to give the HPV vaccine sa school-age girls 9 to 14 years old kasali sa school-based immunization.
Yan. Kita nga mga adult nga babae nga sexually active na, we can still have our vaccination. Pero sadly, maging ano lang kita, private kanang at our own money or pwede sa company siguro, pwede naton siya isali. Pero hindi siya target sang aton nga DOH campaign for vaccination. Kasi po, dagdag din po doon no, sabi ni Doc about HPV vaccine. Studies shows po kasi na talagang if given natin yung ating HPV vaccine sa mga younger age, mas higher yung rate ng reduction ng cervical cancer. So kaya sa mga parents, panawagan na namin ito, allow your children, usually grade 4, Doc, Yeah, no? grade 4 po ang target sa school-based immunization. Ito po ay para sa ating mga kabataan na talagang they will be protected as part doon sa pinakaunang levels ng protection, itong primary level na sa aton nga care when it comes sa ating cervical cancer. No, we are aiming ang World Health Organization worldwide nato na target 90% of those children, no, mga young children na talagang mabakunahan with this HPV. How about sa data naman po natin regarding sa kaso ng cervical cancer dito sa ating lugar? Kamusta po, Doc? Tumaas po ba ngayong taon? For cervical cancer, awareness why it is important. For HPV vaccination po, sa aton nga mga 9 to 14 years old, as of today, a total of 26,000 na school-age girls ang nabakunahan. First dose po ng HPV. So, 2 doses po siya, 6 months apart po ang ating HPV vaccination. When it comes naman sa picture ng ating mortality here in Region 12, based sa ating FHSIS 10 leading causes of death, yung cancer po is number 6. No? Although unspecified all types of cancer na po ito, so it ranks 6 po dito sa Region 12 yung cancer as the leading cause of death. May mga programa po ba si DOH para maabot yung ating mga indigenous people, especially those who are living sa GDAS areas po natin? Ano po yung mga programa or mga campaigns na iginagawa po natin para ma-aware din po sila tungkol sa cervical cancer? Alright, sige po. So last year na we started the nationwide cervical cancer screening campaign. So this is because for the past 5 years, nubo-nubo ang screening naton. Less than 1% gid. Yeah. So, because of that concern, gap sa aton nga screening, the nationwide cervical cancer screening campaign was started last year. So, ang goal sini is tanan nga babae, mato 30 to 65 years old, including high-risk population. High risk naton includes the women living with HIV, ang mga women who are engaged in transactional sexual activities because 'di ba it's sexually ang transmission sang HPV is through sexual contact. And of course, ang mga GIDA areas naton nga we understand hindi man sila agad-agad makababa to access to our screening. And with this campaign also, nag-partner with the Philippine Obstetrical and Gynecological Society ng mga OB. So, ang OB naton is they are very also active in doing pap smear, VIA. So, collaboration with them na pag mag-community outreach sila, isali ang mga GIDA areas. And another din po na strategy na we are currently also advocating, yung scaling up ng ating screening services for cancer na ma-integrate po siya doon sa programa ngayon ng Department of Health, yung Purok Kalusugan. So reaching every purok na masali din po yung ating mga screening services. No? So we can do that if we will also increase po yung capacity din po ng ating mga health service providers, mga primary care workers through training po nila para sa kanilang skills din po to conduct ang ating visual inspection using acetic acid. So, At this point po, Doc and Mama Marifort, we will give the floor sa ating mga media partners to give them opportunity para makapagtanong po.
May I remind our media partners to please state your name and your media entity representing before shooting your question. Thank you. Good morning, Sir RJ. Good morning. From 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. Ang question ko po, ma'am, regarding po dun sa HPV is sexually transmitted infection po siya. So, may mga other, ano pa ba siya, instance na maliban po sa sexual transmission na maapektuhan po ng HPV yung babae? For HPV po, wala siya unlike sa HIV, di ba, that they have may blood, may needle. For HPV po, gid siya, skin to skin contact. Opo. Amo gid nang aton nga mode of transmission for HPV. So, opo. So, may mga, ano kasi ma'am, tag natin dito, yung cervical cancer is mula po sa HPV. And then, wala naman daw siya partner and sabi niya, charot lang ito na, i-quote ko na lang na, oo, na wala siyang experience ng ganon, pero napag-check siya, may cervical cancer siya. Okay. Possible po ba yun siya? Kasi si cervical cancer, kahit po one sexual partner ka lang, kahit sa husband mo lang, kahit girlfriend, kahit one night stand lang yan siya, kahit girl to girl, boy to boy, girl to boy, may chance gid siya nga matransmit because of skin to skin contact. Siguro let's say sa nag-question no, nga wala siya sang sexual history, wala siya sang experience, maybe partly because may ara man guro sa family history nila. Dito na to siya dayon sa 5% nga magsulod developing cervical cancer po. Additional po, Doc, as a prevention po, maliban po dun sa vaccine, may other remedies pa po ba? Prevention, aside sa vaccination, is the screening. So, pwede mga babae, pwede gid kita magkadto sa mga rural health units or sa aton OB magpa-pap smear, magpa-VIA. Considered po yun sila na prevention naton. Because ang good thing about cervical cancer po is if nakita siya, na-screen siya early, hindi na siya mag-lead to cervical cancer. So sa screening, ang gina-term, pre-cancerous lesion pa lang na siya. Pag makita na siya early, matreat siya dayon, hindi na siya maging cervical cancer. So yan po ang mga prevention natin aside sa vaccination. And syempre, kung sexually active ka, syempre precautions gihapon nga it doesn't mean nga naka-condom ka, hindi ka na malatnan sang cervical cancer because 'di ba si condom, what they are protecting is the fluid, ang semen, pero may skin to skin contact gihapon yan. So be cautious gihapon in our other sexual activities po. Ano po yung mas malala na epekto po nitong cervical cancer, ma'am? Nakakamatay ba? Sa record natin, mas grabe po ba yung resulta nito? For ang effect sa lawas, no? Basically because sa advanced stage na may ginabatsyag, may symptoms. Pag abot usually mga elderly na gid ang mga 40s, 50s, amo na ng mga ongoing na ang treatment because syempre wala man sila may ginabatsyag early years nila. So dito na at times gid siya, diri sa aton third leading cause of mortality ang cervical cancer diri sa aton sa Philippines. So pero first gihapon si breast. So pag i-compare ta sila, mas gid si breast, idamo types of breast cancer. Si cervical, so far isa pa lang siya nga cervical cancer po. Yan, good morning po again sa ating mga panelists. Krista De Leomos from 107.3 Radyo Latigo FM, Coronadal. So ang question ko po, ma'am, kamusta po yung numbers dito ng mga cases ng cervical cancer or may mga babaeng may pinagdadaanan sa kanilang cervix? And then, ano po yung mga interventions natin ngayon
maliban sa early opo natin, ano pa po yung mga dapat nating pwedeng gawin para ma-aware, ma-educate, at of course, mabigyan ng lunas po yung mga dumadaan sa ganitong mga sakit. Thank you po. Thank you, ma'am, sa tanong po ninyo. No? So as of 2024, ito po yung galing sa aming Cancer Access Site, yung CRMC, Cotabato Regional Medical Center and Cotabato Sanitarium. So meron po tayong naitala na 1,440 na mga kababaihan na na-treat po for this cervical cancer. No? So, yes, diagnosed na po sila. No? Although doon sa na-mention natin na mortality na second po yung ating six cause of mortality, leading cause of death dito sa region, yung cervical cancer, pero all cases po kasi ito. No? But specifically for cervical cancer, 1,440 po from the access sites. So what else can we do po no dito sa ating programa sa cervical cancer? So in line po ng ating National Integrated Cancer Control Act or RA 11215 no signed in 2019, yung primary purpose po niya is talagang mapa-improve yung cancer survivorship no, ng ating mga pasyente na merong cancer. No? All cancer naman po ito. And also, i-reduce din yung mga problems din po, yung burden with the patients and the family. And finally, i-increase po yung investment natin para sa prevention, treatment, diagnosis, and screening po no, ng ating mga pasyente na afflicted with cancer. So specifically for cervical cancer, actually, with the other types of cancer din po. No? So isa din po sa programa natin yung tinatawag na CAF, Cancer Assistance Fund, wherein nagpro-provide po itong ating CRMC and Cotabato Sanitarium for financial assistance para sa diagnosis and treatment po ng ating mga cancer patients, no, including screening. And aside from that, another one din po no, na highly na ma-aware din po no, yung ating mga kababayan, we also have the CSP MAP or yung Cancer and Supportive Palliative Medicine Access Program for the free medication. So in line po ito doon sa layunin ng ating RA 11215 or the National Integrated Cancer Control Act na talagang we need to increase yung investment natin for cancer prevention, screening, diagnosis, and treatment para din po matulungan ng ating mga kababayan for the maiwasan din yung burden din po nila when it comes sa cancer treatment. In addition to your question, Ma'am Nok, recently we partner also with a national government agency. Actually, last year I have stakeholders meeting po sa mga academe, sa mga big companies po natin, at saka sa mga NGAs. So, ang nag-respond po recently is si Dole. So, karon naana sila advisory na i-require ang mga kababaihan no work before mag-work do part sang annual physical examination is mapa-pap smear o maka-VIA sila, may cervical cancer screening. So very good effort gid siya kasi syempre it is important nga part gid to siya before ka mag-start sa work mo. Question. Hello. Good morning, Nico Solano from NDBC Radio Bida, Coronadal. Concern lang ako sa vaccination po, ma'am. Doc, regarding po sa mga active o sexually active na mga individual na gustong magpa-vaccine, so kung nabakunahan na, ibig sabihin may protection na po ba sila against sa HPV o any magkakos ng cervical cancer? Very good question, Sir Nico. Actually, for HPV, masking, let's say, di ba, 2 doses siya for schoolgirls. Sa adults, 2 to 3 doses siya eh. So, masking fully vaccinated ka na, siya, may ara gid gihapon sang precaution, may chance gid gihapon na mahawaan ka. Pero hindi na siya as kataas ang rate mo or ang chance of developing cervical cancer. Yes.
kumbaga balik kagid gihapon abi sa the mode of transmission. So careful kagid gihapon sa imong sexual activities. Yes, kung nahawaan ka, sir, you can be a carrier. Oo. Okay, sige. So siguro yun lang i-emphasize natin na the younger na mabigyan ang isang bata ng HPV vaccine, the higher yung rate na maprotectionan siya against cervical cancer. So study shows 87% na maprotektahan yung ating mga kabataan aged 12 to 13 years old. If na, bigyan sila ng HPV vaccine earlier. If nagataas na siya, 16 to nagataas ang edad, mas naganubo na ang percentage that we will be protected against cervical cancer. Parang yun yung Yun yung sir. point doon, sir, na kung diri sa adult na kita magpabakuna, sexually active na, yes, pwede ka magpabakuna, pero hindi na Lesser siya, ng protection. ang protection, hindi na siya as effective, ang efficacy niya kung ihatag mo siya sa bata, young ones. Sige po. So, another good question. So, pag sa screening, if na-screen positive po siya, ang babae, for precancerous lesion sa HPV, next nga available treatment naton is we have thermal ablation. So, ibig sabihin, thermal init. So, atong cervix, may though actually very handy siya nga machine, very portable, may gamay lang akirot kay syempre may init, pero no need of anesthesia. So kung diin nga part sa cervix ang may nakita nga precancerous lesion, didto itutok ang treatment tung daw actually daw glue gun siya kung tan-awon, very handy. Itutok didto sa cervix nga part tung diin may nakita for 1 minute. And then, ang goal sini is para hindi siya magkalat dito sa cervix. So, isunugon niya na to nga area. So, that is already considered treatment na po for for pag-positive po for HPV or during screening. Pag during screening naman po, pag nakita, di ba, pag open sa cervix, suspicious na siya for cancer, wala na kita naga-screen because it is already suspicious na siya for cancer. Next na ginahimo is referral na kita dayon. So we refer our patients diri sa aton nga mga hospitals. In CRMC, we have our hospital also, CRMC, Cotabato Sanitarium, SGH, mga hospitals naton for treatment. So, kung cancer na gid siya, our treatment are surgery, may ara man sang conization, hindi ko na i-elaborate, conization and lip, though may kwaon to nga part dito para hindi na siya magkalat. That is for na gid siya, suspicious for cancer. And then for biopsy siya, syempre. Last question regarding sa mga sexually active sa gyapon, Dok. Kay bala naton ang cervical cancer only applicable sa mga babae. So possibly ba nga ang lalaki mangin carrier o may epekto po ba sa katawan ng lalaki? Yes, sir. Pwede gid ang lalaki maging carrier for HPV infection. Kay for HPV kasi it doesn't need gid nga babae lalaki. Pwede yes, pwede lalaki, pwede babae siya. And si mga lalaki, yes, you can still kumbaga pwede ka mo ya magpa-HPV vaccination. So amo nang gina-try naman subong na especially sa mga school age boys naman para may gender equality, kumbaga, na nga babae lang ang bakunahan, dapat lalaki man. So, amo pa nang gina-workout subong for, na ang men, they should be also vaccinated for HPV. Although ang current guidelines natin, Doc, grade 4 female students. Mga symptoms niya,
Wala, sir. Kung wala man si cervix is only present in babae. So hindi siya cervical cancer ang effect sa inyo. Possible penile because dito man nagatabo ang sexual intercourse. Penile or other male gender organ po. For ano lang Doc, for clarification, for example, si babae is may nakitaan na siya nga may arasang what you call that one? May infected na siya, infected kumbaga. na siya. Sige. So kung tawag natin nag-intercourse sila sang lalaki, si possible ba may makuha man nga virus si lalaki kag may mag-effect man sa iya sining part? Yeah. Yes, sir. Kung sa, ano na sila, like si babae is na siya, nakita siya na may cervical or HPV infected siya, nag-sexual intercourse sila, yes, makahawa gid siya. So, amulan to gani sa lalaki, wala lang gid sang wala man siya vaginal bleeding, di ba? Pero possible, ang iya na maapektuhan na organ is the penis. Penile naman ang maging result sa iya. Na-mention mo kagain na ma'am daw parehas siya sa family sang warts. Yeah. So kung magtakod siya sa tissue sang lalaki, the warts man siya. Yeah, possible, sir. May mga warts gid nga makitaan sa vulvar area sa gawas, pwede man sa sulod na. Budlay gid siya i-check ta true. Ang kadako niya sa mga siguro early stage, ang base sa maano ko is ng mga gagmay pagid siya nga daw may mga alom, may mga puti-puti nan. Pero syempre warts kung hindi mo siya magdako gid siya, gadako siya, galapad siya. Hindi ko lang gid ma-estimate gano ang size, but based sa mga may ara gid nga gagawas sa vulvar area, may ara. Nagakalat siya. May 'di ba si warts abi daw ginang daw cauliflower siya 'di ba? Nga daw nagtumpok-tumpok nan. So amo na siya usually may mga during VIA may makitaan man ko nga damo na sila sa part nga na. May edad po ba na pinipili na matamaan itong, sa HPV po? For example, sa bata or active man siya, and then sa matanda? Ano po yung age na bracket daw na kadalasan tinatamaan yan? Kung target niya na age nga iguan niya, wala specific age because 'di ba ang progression sa sang HPV is 15 to 20 years, dugay-dugay siya. So, kung halimbawa naging sexually active ang bata at, let's say, 15, so estimate mga, So, amo na nga ang gina-screen naton is 30 to 65 years old. Kay ginatanaw ang ang infection progression ba. So, kalabanan, ang magdamo gid nga ma-screen is ara sa makitaan sa screening ara sa 40s, 30s. Pero ang mga may symptoms na nga nang hindi nila balaan nga nang nagapa-check up na ara na sa mga late 50s, 60s, mga dira na kay syempre wala man sila nagapa-screen. Ang symptoms is toward advanced stage na. Yun po. Sure po, go. Anong mga effects ni ma'am sa menopausal? Sang isa ka babae. Sige, for menopausal, ang symptoms sina sa ila is, di ba menopausal, wala sila garegla, may bleeding sila. Amo nang usual nga symptom for after menopausal nga mga babae. So pag amo na bleeding, usually bleeding kadto ko pa check up ka na kasi syempre ba mo wala ka na ginaregla. So dito na makitaan, usually, di ba ang menopausal naton 55 onwards nan. So, yeah, menopausal, post-menopausal bleeding ang symptom. Yes, sir. Ang HPV ba mag-lead ba siya sa AIDS? Yeah. Sir, pwede silang bangga. Ang mga HIV, women living with HIV, they have 6 times chances of developing HPV or cervical cancer.
So, may connections, different virus, same mode of transmission, may sexual contact. And usually, pag if HIV positive na babae, usually start screening sa ila 25 years old. Mas younger because, yun nga, sabi ko, pag HIV positive ka, 6 times likely you will be having cervical cancer. Na siya. Yeah, pwede sir. Ang iban gani hambal nila, hindi sila mapatay sa HIV. Ang cause of death nila is the cervical cancer. Because weak ng ilang immune system because of the HIV. So magsulod si HPV because they are still sexually active, So ang cause nila ara sa HPV. Double infection siya kumbaga. Yes po. Pwede siya nga HIV positive siya. At the same time, maging HPV infected man siya, tapos mamoto, cervical cancer ang kalabanan, cause of death niya. Dalawa ka virus, parang may comorbid. Oo. Wait lang, mag-add lang ako. Di ba si HIV, may ara kita sang antiretroviral ARV. So si ARV, ang niya lang is, hindi niya gina-cure or hindi niya si HPV. Siyempre si HIV, ang virus lang gid or HIV lang gid ang target niya. So, di ra bang pwede pa siya ma-apply si PrEP para ma-avoid yung HPV? Ang PrEP is for the HIV. Lain sila nga virus. Nag-updanay lang gid sila, but they are different virus. Do we have additional questions po? Okay. So at this point, Doc, thank you so much. And last lang po, Doc, ano po ang long-term plan ni DOH? Kasi you have mentioned earlier na medyo mababa ang number ng na-screen natin. Ano po yung long-term plan ni DOH para mapataas po ang ating screening and of course the vaccination? Yes. So for the program, for DOH po, ang isang goal is mapadamo ang human resource, kabalo how to screen for VIA or for cervical cancer. Because ang ngayon is screen treat approach. So pag kumbaga isa lang kabikaka sang babae because it is para sa aton it is daw tabu daw makahuruya pa yang magbikaka ka tapos hindi mo kilala sino. So I guess that's one of the reason nga agamay ang screen may ara sang huya gihapon because we are still conservative bala kita nga mga Filipina. No? So ang goal is screen treat approach kag integrated siya with other services sang babae. Halimbawa, ako, nanay, may family planning, gusto ko magpa-IUD. So, pwede siya isahan na lang kabikaka sang mother, magpa-VIA siya, tapos ibutang ang IUD. Screen treat approach. Tapos kung may upod siya, pagid nga bata niya nga sakto 10 years old, pwede dayon bakuna siya for HPV. So, amo nang aton nga goal. And then if si mother VIA, let's say positive siya, may available kita dito nga treatment, treat dayon. Yes. So, mera pa si Ma'am Fort Idugang. Sige, so we are also sustaining yung partnership na establish last year with the National Cancer Screening Services with our mga partners po natin na mga private entities like our POGs, and of course sa mga academe natin, sa mga offices, both public and government, na intensifying po yung ating implementation ng ating cervical cancer screening at the workplace naman po. So malaking tulong po yung ating mga partners na ito when it comes sa implementation po ng ating program. And lastly po, for your closing statement naman po, panawagan natin sa ating mga viewers, syempre sa mga kababaihan po. Balik pa din, babae, mahalaga ka. Magpa-cervical cancer screening na. Before po ako to add lang po, I'll take this opportunity to encourage, to educate everyone about our Cancer Assistance Fund. This is very, pag sinabi po kasi nating cancer, ang bigat.
ang mahal, nakakatakot. So we have this Cancer Assistance Fund ng DOH po, na kada pasyente na cancer patient, cancer survivor, or recently diagnosed with cancer, meron po silang 150,000 per patient per year. Pera po yan. So meron po tayo sa ating dalawang access site, CRMC, yung sabi ni Ma'am Marifort, and Cotabato Sanitarium. So, pwede gid kita maka-avail. If you know someone nga ari siya, it can be used for treatment, para sa chemo nila, yes. Kadto lang, yun lang, kay you have to visit the hospital kay for eligibility. So, just bring your biopsy result if may ara, tapos medical certificate or abstract nga may diagnosis nga cancer, and then valid ID. Pwede na siya ikadto dito, dako na ang 150,000 for treatment. And we have kung may ara kwarta, may ara man bulong, our chemomeds. Mahal-mahal man ang chemomeds. Ang isa ka vial tagpilagid siya. So with this CSP MAP Cancer Supportive Palliative Medicine Access Program, may ara kita bulong nga free gid siya. So, same process, ara lang gid siya available abi sa CRMC and Cotabato Sanitarium. So, if may kakilala ka mo nga ongoing ang chemotherapy and needs financial support, pwede gid kita you can go through us sa DOH, and then we can refer you to our cancer access sites. Yan po. Go, ma'am. So again po, panawagan sa lahat ng mga kababaihan, sa mga merong mahal na mga kababae, magpa-screening na po tayo. No? This is our gift para po sa ating mga sarili, because early detection save lives po. And sa mga may mga kabataan, 9 to 14 years old, allow po natin na makareceive po sila during our school-based immunization ng ating primary prevention po for the cervical screening, ang ating pong HPV vaccine. So with that, good morning and thank you po sa lahat. Ayan, sa muli ating palakpakan ng ating guest, Dr. Joanna Carla E. Estorninos, Medical Officer 3 at Marifort R. Rafael, Nurse 5 mula sa DOH. Maraming salamat po sa pagpabahagi ng napakahalagang impormasyon tungkol sa cervical cancer. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga media partners na nandito at sa lahat ng sumabaybay sa Facebook Live. Maraming salamat. Sa muli tayo ay nagpapaalala sa lahat ng kababaihan to be informed, get screened, and get vaccinated. Dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay ay mahalaga. Once again, good morning and have a great week.